umasa si Senator Risa Hontiveros na dumalo sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y para masagot ang mga paratang sa kanya ng dalawang testigo noong Lunes. Narito ang political update ng ating kasamang si Dexter Ganibe. Satisfied si Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros sa naging takbo ng Blue Ribbon hearing nitong Lunes dahil maraming bagong natalakay. Kabilang narito ang pagtestigo ng dalawang nag-ugnay sa kontraktor na si Curly Discaya sa mansyon sa number 30 Tamarind Road sa South Forbes, Makati na nabili ng kumpanyang may kaugnayan umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. For the first time again, nabanggit yung pangalan nila. So I guess bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita sa Blue Ribbon hearings. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Franpilo Lacson, ang Golden Peasant Holding Corporation ang bumili sa mansyon sa halagang 1.67 billion pesos. Ang major shareholder anya ng Golden Peasant ay isang attorney Jose Paras. Nabatid na fraternity brother umano ni Romualdez si Paras na opisyal din sa iba pang kumpanya na pag-aari ng dating House Speaker. Mariin namang pinabulaanan ni Attorney Adi Fajardo, ang legal counsel at tagapagsalita ni Romualdez, ang pag-uugnay sa kanya sa South Forbes property. Logically and physically impossible anya ang mga paratang sa dating House Speaker. Galing lang anya sa mga staff ng pinaalis na tenant ang pahayag. Pinauubayan naman ni Hontiveros kay Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee kung iimbitahan ang huling may-ari ng mansyon. Nasa kamay yun ni Chair Senator Ping dahil nung natanggap nila yung information, ayun na nga, na-secure nila yung appearance at least nung dalawang witnesses na sabi nila may personal knowledge sila dun sa kanilang sinasabi tungkol kina Curly Discaya at yung dating speaker. Batay sa report ng Senate Minority, maaari pa ring mapanagot ang dating Speaker dahil sa negligence sa talamak na korupsyon sa ilalim ng kanyang speakership sa nakalipas na 3 taon. Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. Wala pa namang tinakdang petsa para sa susunod na Blue Ribbon hearing.